Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Lift your hearts on high, Hallelujah, amen. Let praises fill the sky, Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end, Hallelujah, amen. Christ again, Alleluia, amen. Life shall not end the strain, Alleluia, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore, Alleluia, amen. Christians join to sing, Alleluia, amen. Loud praise to Christ we bring, Alleluia, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang napakabiyayang umaga ang ibigay sa atin ng ating Panginoon upang muli natin siyang alalahanin at bigyan ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito at sa atin pong pagsisimula ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang umaga na kami ay iyong ginising, na may taglay na kalakasan, kasiglahan ng aming lupang katawan. Tunay nga po, Panginoon, biyaya mo sa amin ang maimulat namin ang aming mga mata sa umagang ito. At harapin namin ang bagong araw na may bagong pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming kauhawan ang iyong mga salita na siya namin, Panginoon, na pag-asa, siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Panginoon, alam po namin na kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin mapapalago ang aming pananampalataya. At nawa, Panginoon, sa buhay po namin ay makita ang bunga ng aming pananampalataya, bunga ng banal na Espiritu na siyang namumuhay sa buhay po namin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ang dalangin ko, buksan mo po muli ang aming puso't isipan, mahayag ang mensahe ng buhay sa bawat isa sa amin, at ito, O Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, at ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling at isinasamo sa iyong
matamis na pangalang Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating aralin ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 78, talatang 1 hanggang 3. Si Yahweh ang hari ng buong mundo. Sa unang talata, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Talatang 2, ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Talatang 3, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Sa mga talata pong ating binasa, naihayag ng salmista at nais niyang ipaalaala sa atin na ang Panginoon ay kinakailangan nating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Siya ay nararapat na awitan. Bakit natin aawitan ang Panginoon? Dahil alam po natin sa buhay natin kung gaano kahalaga ang Panginoon sa buhay po natin. At ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan ay tunay nga na pinatunayan ng Diyos through His creation. Lahat po ng nilalang ng Diyos dito sa sanglibutan, ang kaniyang pagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin ay isang napakahalagang bagay na dapat po natin bigyan ng pansin, at dahil dito nararapat lamang na ang Diyos ay ating sambahin at papurihan. Dito po sa talatang 9, sa Salmo 76, talatang 1 hanggang 2, meron po itong pagkakahawig dito sa talatang ating binasa. Ang sabi po dito, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim all tidings of His salvation from day to day. So kung atin pong maririnig ang salitang pagsamba or worship, agad pumapasok sa ating isipan ang pananambahan natin pag-araw ng linggo, na kung saan nag-aawitan, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero ang totoong pagsamba ay ang pagpapahayag natin ng kagalakan bilang tugon kung sino ang Diyos sa buhay natin. At pinupuri natin ang Diyos dahil sa naranasan nating kabutihan, yung patuloy na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo po sa ating pagsamba, no, dahil inihahayag natin no kung papaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, nadadala po natin ito sa ating pananambahan at sa ating pag-awit, no, inihahayag natin ang ating tunay na kagalakan, no, napapasigaw at nadadala pa tayo ng emosyon. Minsan ang iba napapaiyak pa dahil dama nila, no, yung kagalakan. Hindi po dahil umiyak, nalulungkot, ito ay tears of joy, yung kagalakan na ating nararanasan dahil ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ito po ang nais makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na yung ating pagsamba, no, ang pagpunta po natin sa ating simbahan pag-araw ng linggo, no, para manambahan or sumamba sa ating Panginoon. Yan po ay maaaring kinagawian natin, pero dapat itanim po natin sa ating isipan na worship day, no, ay hindi lamang po araw ng Sunday or araw ng linggo. Every day is a worship day. At lahat po ng ginagawa natin mula sa maliliit na bagay, yan po ay pagsamba, no? Kaya atin pong sinisikap sa buhay po natin na sa araw-araw ng ating pamumuhay, lahat ng ating ginagawa, no, pag-inom, pagkain at lahat ng bagay na ating ginagampanan, yan po
ay worship, no? Worshiping God. Kaya sinisigurado po natin at sinisikap natin na sa bawat ginagawa natin ay napapapurihan natin ang ating Panginoon. Hindi lamang po yung pag-awit, hindi lamang po yung pagpunta sa church. So araw-araw dapat alam po natin na ang bawat araw na ibinigay ng Diyos ay naririyan at inaasahan ng Diyos na makagagawa tayo ng mga bagay na magbibigay kapurihan at kaluguran sa kanyang dakilang pangalan. Ang pag-awit ay isa lamang bahagi ng pagsamba. Pero makikita po natin yung kahalagahan ng pag-awit sa ating pananambahan. Doon pa lamang po sa mensahe ng awit na ating narinig, minsan tayo po ay nakakaramdam na ng init, no? Yung sigla na dapat nating maramdaman, hindi pa man natin naririnig ang mensahe na dadalhin sa atin ang tagapagsalita, na bless na po tayo sa pamamagitan ng pag-awit. Ang pag-awit ay ibinibigay po natin ng buong sigla, buong kagalakan, no? At dahil ang alam po natin, kumakanta tayo, hindi po para kung kanino. Kinakantahan po natin at ang ating inaalaya ng ating pagkanta ay tanging ang Panginoon. Ang Panginoon po yung audience. Ang Panginoon ang siya nating tagapanood, no? Kaya't kung tayo po ay nasa simbahan, kung tayo ay tunay, no, ang ating layunin ng pagsamba, dapat hindi po tayo nakakarinig ng mga yung ikikriticize, no? Oh, ang pangit naman, hindi maganda yung pagkakakanta, no? Tandaan po natin, ang kinanta ng isang tao na naghandog ng awit para sa Panginoon, hindi po yan kinanta para kanino, kinanta po yan para sa Panginoon. Kaya't wala po tayong karapatan na pintasan ang bagay na kanyang ginawa, no? Kung ito po ay ginawa niya para sa Panginoon, salamat, no? Ito po ang kanyang kakayanan. Kaya tayo po'y umaawit dahil alam natin na mayroong talentong ibinigay sa atin ang Panginoon. Hindi naman po lahat ng kumakanta ay talagang sabihin po natin na napakaganda ng boses. Pero ang pagkanta, no, kahit po hindi gaanong kagandahan ang boses mo, kung ginawa mo yon, no, na ihahayag mo sa pamamagitan ng pagkanta ang iyong kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos, wala pong masama doon. Wala po tayong karapatan para siya ay pintasan ang kanyang pagkanta. Yan po ang dinidikta ng kanyang puso, no? Kaya't sa atin pong talatang ating pinagbubulay-bulayan, tinuturuan po tayo ng salmistang ito na alalahanin natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos at kasama po dito yung pagpupuri at pagsamba sa Panginoon dahil ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, siya ay dakila, no? At yan po ay naihayag sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, yung kanyang creation na hindi po natin maipaliwanag, talagang mamamangha ka sa ginawa ng Diyos at walang kahit sino man na makagagawa ng mga bagay na yan. Tanging ang Diyos lamang. At dito po, naranasan natin at napag-alaman natin kung papaano tayong minahal ng Diyos, kung papaano tayong iniligtas ng ating Panginoon. Sabi dito, ang Diyos ang nagligtas sa atin at hindi po dapat nating kalimutan yan habang tayo nabibuhay. Ibinigay ng Diyos dahil sa pagmamahal sa atin, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak para maligtas na sana dapat tayo ang siyang nagbata ng hirap, pero inako ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus ang hirap. Hindi niya gusto na tayo ay mapahirapan. So siya na lamang ang nagbata ng hirap para tayo ay maligtas. Isang bagay na dapat nating itanim yan sa ating puso't isipan. Kaya't wala pong dahilan na hindi tayo umawit, magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Kaya't dito po sa mga talatang ating binasa, inihahayag din po dito na ang pagtatagumpay ni Yahweh sa harap ng mga bansa ay nahayag, no? Yung kanyang pagliligtas
sa bawat isa sa atin. Alam po natin na ang kaligtasan ay nasa kamay ng Panginoon, no? At yan po ay libreng kaloob sa atin. Kaya't dapat nating niyang nakikita at dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Tandaan po natin na hindi nais ng Panginoon na mapahamak ang kanyang mga anak. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Nais ng Diyos na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya nga po ang Diyos hindi niya tayo pinili eh. Walang itinangi ang Diyos. Kay may makasalanan ka, kay hindi, kay maliit o malaki ay yung kasalanan, pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Kaya't ang nais po ng Panginoon ay makita yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Gaano ba natin pinapahalagahan ang Diyos sa buhay po natin? Siya ba'y ating inuuna? Nagagawa po ba natin ang ipaglingkod ang buhay natin sa Kanya? Kasi ang paglilingkod po, ito ay sakripisyo. Hindi po ito gaya ng trabaho. Nagtatrabaho ka dahil may inaasahan kang sahod. Babayaran ka ng iyong employer. Pero sa paglilingkod, wala po tayo ditong inaasahan at ginagawa po natin ito dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Ito po ang bunga, no, ng ating pananampalataya. Kilala natin ang Diyos sa buhay natin at nahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Kaya't tayo po bilang mga mananampalataya, iniisip po natin kung paano natin maibabalik sa Diyos. Hindi natin kayang pantayan, pero maibabalik natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang ipinag-uutos. Magawa po natin yung pinagagawa ng Diyos. At kung naranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, anong sabi? Proclaim. Ihayag po natin, huwag nating sasarilinin. Dahil ang nais ng Panginoon ay mahayag ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan. At tayo po ang inaasahan ng Diyos na magpatotoo ng mga bagay na ating naranasan sa pagiging Kristiyano. Yung buhay mananampalataya, hindi po yan madali. Marami po tayong nararanasang kahirapan, pero hindi po natin iniinda. Hindi tayo nagpapatalo sa ginagawa ng kalaban dahil alam po natin na kasama natin ang Diyos at kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos, lalong-lalo na kung tayo ay may naisin na maipaglingkod ang buhay natin sa ating Panginoon. Sikapin nating maabot ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. No, ihayag natin ang mabuting balita, ang mabuting balita ng kaligtasan para ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi lamang po tayo, unang-una ang ating pamilya. No, hindi po tayo nandoon, no, kasama na natin ang Panginoon, nararanasan natin ang kagalakan na ang ating mga mahal sa buhay, hindi natin kasama na nararanasan yung kagalakang yun. Dahil dito pa lamang po sa lupa, nararanasan na natin ang langit, no? Nararanasan na natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya't nais ng Panginoon na iparanas din o maranasan din ng iba yung ating nararanasan bilang mga mananampalataya. Tayo po ang dapat makakitaan ng mga bagay na ikapupuri ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo makakahikayat ng kaluluwa kung tayo mismo sa sarili natin ay hindi nakakakitaan ng pagkakaiba. Ano po ang pagkakaiba natin sa hindi mananampalataya? Kaya't dito po sinasabi sa atin na makita sa buhay natin, ipakita na natin, no? Ano ba ang kaibahan mo sa hindi mananampalataya? Dahil kung tayo po ay naghahayag ng salita ng Diyos at hindi po natin o hindi nakikita sa atin yung bunga ng ating pananampalataya, ay hindi po tayo makakahikayat ng ibang tao, ng ating kapwa. Paano natin sila makukumbinsing lumapit sa Diyos kung ikaw ay nakikita nila na wala kang kasiglahan? No? Maaring sabi nila, marami kang problema, pero parang wala kang problema. Dahil
Kasama mo ang Panginoon. Yun yung kagalakan ng tayo ay nasa Panginoon na dapat makita nila. No? Meron tayong problema pero hindi natin iniinda yung kabigatan ng ating mga problema. Dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo pinababayaan. So tayo ay magsisilbing patotoo na kung tayo ay tunay na sumasamba sa Panginoon, dapat makita sa atin ang paninindigan na kahit ano ang mangyari, ipaglalaban natin ang katotohanan. Hindi tayo padadala sa gawa ng kalaban at handa tayong harapin ang anumang kahirapan. Buo ang pag-asa na dahil kasama natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan. Ipinakita na sa atin ng Diyos yan, yung pagliligtas sa atin, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Siya ay muling nabuhay at yan ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Na tayo, kung tayo ay mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga adhikain. Sambahin, awitan ang ating Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan, sa kanyang pagliligtas at buong tapang nating ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at kung papaano natin nararanasan ang katapatan at kabutihan ng Diyos, no? Huwag po tayong mahihiya na ihayag natin yan sa iba para makaakay din po tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Itinataas at dinadakila ka namin sa mga oras na ito dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw ay nag-iisang Diyos na nararapat sambahin at papurihan. Lagi mo pong ipaalala sa amin ang mga kamanghamang-hamong ginawa sa sanglibutan at higit sa lahat ang pagliligtas mo sa amin. Tulungan mo po kami na magawa ang mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa iyo na aming Panginoon. Hindi man namin madalas nasusunod ang iyong kagustuhan, pero ikaw ang Diyos na nakakaalam ng laman ng aming mga puso. Patawad po, Panginoon, kung kami ay nagiging mahina paminsan-minsan. Kailangan ka po namin sa aming buhay. Ikaw ang aming inaasahan at pinagkakatiwalaan ng lahat ng bagay. Naniniwala po kami, Panginoon, na wala kaming magagawa sa buhay naming ito kung kami ay hindi nakaugnay sa iyo. Kaya't huwag mo kaming hahayaang madala ng tukso ng sanglibutan. Palakasin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at matutong magtiwala sa iyo na aming Panginoon. Dakilang Diyos, maraming mga kahilingan, maraming mga daing ang mga anak mo sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa. Magkakahiwalay kami, Panginoon, pero ang lahat ng mga anak mo ay may kanya-kanyang dalahin. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahang aabot sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na huwag kami, Panginoon, na manghina dahil sa mga problema na aming nararanasan, bagkus palakasin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya't naniniwala po kami, Panginoon, na kung mananatili kami, Panginoon, sa landasing itinuturo mo po sa amin, kami ay iyong pagtatagumpayan. Sasamahan mo kami at anuman ang mangyari, hindi kami susuko at wala kaming karapatan, Panginoon, na sumuko sapagkat ang buhay ng isang mananampalataya ay tunay nga po, Panginoon, na hindi madali. Pero alam namin, Panginoon, sa amin maaring hindi namin kaya, pero may Diyos kami na siyang tutulong para makayan at mapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay. Dakilang Diyos, tulungan mo po ang mga anak mo na sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman, kung sino man sa kanila, Panginoon, ngayon ang nagdaramdam, nakakaranas, Panginoon, ng kalungkutan dahil sa kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, aliwin mo ng iyong banal na Espiritu ang aming mga kapatirang ito. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang siyang
makagagawa ng mga bagay na ito. Ano man ang kanilang pangangailangan, dakilang Diyos, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay at nawa, Panginoon, yung kalungkutan na kalinang nararanasan ay mapalitan ng kagalakan sapagkat matanggap nila po, Panginoon, ang katotohanan, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Tunay nga po, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala na ang Diyos namin na sinasamba, Diyos namin na dinadakila ay karamay namin sa lahat ng oras. Panginoon, sa lahat po ng may mga karamdaman, hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay at nawa, Panginoon, ang iyong presensya ang madama ng bawat isa sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa umagang ito. At nawa, Panginoon, maramdaman namin lagi ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.